Sa ibang balita, tinututulan ng Department of Foreign Affairs ang inilabas na bagong implementing rules and regulations ng China kaugnay sa pagkontrol nila sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Patuloy naman daw ang pagpapaganda sa ugnayan ng Pilipinas at China sa larangan ng kalakalan sa kabila ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Balitang hatid ni JP Soriano. Inalmahan at kinontra ng Department of Foreign Affairs ang muling paglalabas ng China ng implementing rules and regulations sa Scarborough Shoal o Wangyan daw kung tawagin ng China. Ayon sa mga lumabas na ulat, layunin ng mga regulasyong ipatutupad ng China na lalo pang palakasin ang kontrol nito sa Scarborough Shoal. Kabilang raw dito ang mga routine patrols para agad maimbestigahan at maaksyonan ang mga ituturing ng China na paglabag sa kanilang batas. In the same manner, we reject this declaration issuance of the different agencies from China, and we call on China to refrain from implementing any measures to withdraw their issuances and respect the Philippines' sovereignty. Ang paglalabas ng China ng mga patakaran sa inaangkin nitong Scarborough Shoal, dati na rin tinugunan ng Philippine Embassy sa Beijing. Ayon kay Philippine Ambassador to Beijing sa eksklusibong panayam sa kanya ng GMA News. I think we have addressed this issue. Of course, we oppose unilateral actions like that. And I think that's where we stand. That's where our department's position is. Kasabay nito, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na hindi bababa sa 48 Navy ships ng China ang namataan sa West Philippine Sea. Kabilang dito ang mga barko ng People's Liberation Army o PLA Navy ng China na namonitor sa Ayungin Shoal at Scarborough Shoal. Nakarating na rin sa Department of Foreign Affairs ang mga ulat tungkol sa sinasabing military drills ng China. What we can assure our public is that the AFP, the PCG are continuously monitoring these incidents, and the Philippine government is committed to protect our interests, uphold our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction. Ayon kay Ambassador Flor Cruz, hindi pa nila natatalakay sa Beijing ang tungkol sa mga drill na ito sa West Philippine Sea, partikular sa Bajo de Masinloc. Sa kabila nito, ayon kay Ambassador Flor Cruz, layunin ng New Equilibrium na tinukoy noon ng Pangulo na panindigan ang posisyon ng Pilipinas habang maayos na pinamamahalaan ang mga hindi pagkakaunawaan at ipinagpapatuloy ang kooperasyon sa ibang larangan. We want to create space for diplomacy and dialogue to allow us to pursue other Philippine national interests. While, again, on premise, we stand by our principled position. Ang sabi nga ng Pangulo, what is ours, we will not give up. Samantala sa gitna ng mga gusot sa pagitan ng Pilipinas at China, patuloy raw ang pag-usad ng malaking trade relationship ng dalawang bansa. Lalo't isa sa pinakamahalagang ini-export ng Pilipinas sa China ay nickel, isang mineral na kailangan sa paggawa ng batteries at iba pang green technologies. Ang Pilipinas ngayon ang isa sa mga pangunahing supplier ng nickel sa China. Ayon kay Peñaranda, nakikipag-usap din ng Pilipinas sa malalaking kumpanya sa China, hindi lang para bumili ng nickel, kundi para maglagay rin ng processing operation sa Pilipinas. Ongoing yung usapan with some big companies kasi lahat, as you know, everyone is looking for minerals. So people are securing that supply. So we're working on that. And we also work with related industries na nangangailangan nito. Tinututukan din ng Philippine Embassy sa Beijing ang muling pagdami ng Chinese tourists sa Pilipinas. Ayon sa Philippine Tourism Office sa Beijing, nakatutulong ang pagsugpo sa mga iligal na pogo na sinusuportahan din ng Chinese government para muling mapalakas ang imahe ng Pilipinas bilang ligtas na destinasyon. Bukod sa Boracay at Bohol, lumalakas din daw ang interes ng Chinese tourists sa Dumaguete, Siquijor at Siargao. Kailangan pa rin nating pagandahin yung connectivity, meaning yung more flights to the Philippines, at saka buksan pa yung airport here. Kasi dalawa lang ang international airports na open to Chinese tourists there, Manila and Cebu. Target ng Tourism Office na maibalik sa loob ng 2 hanggang 3 taon ang dating antas ng Chinese tourist arrivals sa Pilipinas.
JP Soriano, nagbabalita para sa GMA News.